Walang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, 29 na sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. Mahigit 18 milyong estudyante inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw. Pasada Balita. Mayorya ng mga Pilipino suportado ang pagbabawal ng pogo sa bansa. Pasada Balita. Langis mula sa lumubog na oil tanker kumalat na sa Hagonoy, Bulacan. Isa pang barko lumubog muli sa Bataan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pagbabayad ng tax ng sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong Karina, pinalawig pa ng BIR. Pasada Balita. Balita sa ibayang dagat, 9 katao patay sa isang music concert sa Congo. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Filipina fencer Sam Katantan babawi sa iba pang international event. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang maulang umaga pa rin, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Humigit kumulang 18 milyong mga estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw. Batay pa rin ito sa huling tala ng Department of Education kung saan 842 ng mga paaralan naman sa bansa ang nagpaliban ng pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2024-2025 matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Kabilang na rito ang Central Luzon, Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Sorsogon. At paliwanag naman ng DepEd, hindi nakasabay ang mga nabanggit na lugar sa pagbubukas ng klase ngayong araw upang magsagawa ng clearing operations at rehabilitasyon. Pasada Balita. Naka-heightened alert na ang Metro Railways Transit 3 o MRT3 hanggang sa August 3 para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw. Kaugnay nito, binigyang din ng pamunuan ng MRT3 na may mga nakatalaga ng security at station personnel sa buong linya ng tren upang asistihan ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Batay sa abiso ng MRT3, ipatutupad ang regular operating hours sa unang biyahe ng tren na alas 4:30 ng madaling araw mula sa North Avenue Station at alas 5:05 ng umaga naman mula sa Taft Avenue Station. Habang alas 9:30 naman ng gabi ang huling biyahe sa North Avenue Station at alas 10:09 naman ng gabi mula sa Taft Avenue Station. Pasada Balita. Mahigit 33,000 mga pulis ang ipakakalat sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, layan itong matiyak ang seguridad ng pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Paliwanag ni Colonel Fajardo, magpapatrolya ang pulisya sa paligid ng mga paaralan upang hindi mabiktima ang mga estudyante ng mga kriminal na elemento tulad ng mga snatcher at kidnapper. Maliban dito, maglalagay rin ang pambansang pulisya ng mga police assistance desk malapit sa mga paaralan.
Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggat maaari kailangang matuloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw ng Lunes. Subalit ipinaubaya na niya sa pamunuan ng mga paaralan kung ipagpapaliban ito, lalo't kung apektado pa rin sila ng pagbahang dulot ng habagat at bagyong Karina. Pasada Balita. Samantalang umakyat na sa 28 ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng bagyong Karina at habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 10 na ang kumpirmadong namatay habang patuloy pang bine-verify ang 18 iba pa. Kaugnay nito, sumampa na sa mahigit 3.6 million individuals na mahigit 3,000 barangay ang naapektuhan ng masamang panahon. Pumalo naman sa mahigit 100 ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Pasada Balita. Samantala, Philippine Navy naglunsad ng HADR operations para sa mga sinalanta ng bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pereño. Daan-daang pamilya sa National Capital Region na naapektuhan ng bagyong Karina at habagat ang tumanggap ng tulong mula sa Philippine Navy. Kasunod ito ng kanilang ikinasang humanitarian assistance and disaster relief operations sa mga apektadong komunidad sa Metro Manila. Kamakailan lamang idineploy ng Naval Task Group National Capital Region o NTG-NCR ang kanilang Fleet Marine Ready Force o FMRF team para tumulong sa rescue and evacuation effort sa halos 400 individual na naapektuhan ng mga pagbaha sa mga lungsod ng Pasig, Mandaluyong at Maynila. Namahagi din ang Philippine Navy ng 130 packs of bread sa mga biktima ng kalamidad sa barangay 183 Villamor, Pasay City, katuwang ang isang charitable institution. Maliban dito, nagsagawa din sila ng distribusyon ng mga relief goods sa Nabota City at Malabon City. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay na balita, umabot na sa halos 400 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa bansa. Bunsod pa rin ang bagyong Karina at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 21,785 mga magsasaka ang apektado mula sa 10 rehiyon sa bansa. Kabilang na sa apektadong lugar ang Nueva Ecija, Pampanga, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Southern Leyte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Agusan del Sur at North Cotabato. Pasada Balita. Samantala, tayo po'y pinalad na makakausap para humingi ng update. Ang isa sa mga ikangay laman ng mga headline nung nakaraang linggo dahil sa issue po ng ICC. Nasa kabilang linya na po si Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Senator De La Rosa, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, John, good morning at good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, unang-una sa lahat, Senator De La Rosa, maraming salamat sa pagkakataon on a Monday morning na ikangay makapaghuntahan tayo at makahingi ng update. Kumusta na po kayo, Senator? Okay lang dyan, okay. Opo. Ang pangalawang katanungan, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na mapanood man lang o mapakinggan sa radyo ang ikatlong sona ni Pangulong Marcos? Napanood ko sa TV. Opo. Ano po ang inyong reaksyon sa mga pahayag niya, Senator? Okay naman yun lahat dyan, no? Ay, naging komento ko lang doon, yung in-emphasize niya yung
policy of extermination. Aha. Yun lang ang medyo hindi maganda pakinggan sa akin para bang lumalabas na pati siya ay naniniwala na rin sa narratives ng mga anti-drug war, no? Na parang merong policy of extermination ng previous administration. When in fact, wala naman talaga. At to prove it, no? Kung extermination na pag-usapan natin, ano bang nangyari sa 1.6 million na nag-surrender? Pinatay ba natin lahat yon? Hindi naman. Ano bang nangyari doon sa 130,000 na arestado, na nakakulong? Kaya nga hirap na tayo mag-maintain ng ating mga kulungan dahil punong-puno na ng mga arestadong mga drug offenders. Buhay naman yun lahat. So, ang nangyaring may mga operations na may namatay ay talagang case-to-case basis yan. Hindi mo yung masabi na may policy of extermination. Medyo may kurot ba, Senator De La Rosa? Or May konting kurot. Lalo na yung sasabing bloodless, pinagmamayabang nila na mukhang yun na isa sa mga pinagdiinan Opo. drug war na bloodless. Ino-overemphasize nila yung bloodless na drug war. And kung tingnan mo pala sa record, during the Marcos administration, meron na pala 700 na namatay sa anti-drug operation. Ano pala yun? Wala palang dugo yung mga taong namatay na yon, yung 700 na yon, at bloodless yung operation nila. Yun lang ang kwan. Yun lang ang aking napansin na hindi agano kung nag-agree. Okay. Bago lang po ako lumayo, Senator De La Rosa, hinahanap ko sa ilang mga interview at saka sa ilang mga balita kung ano po talaga ang dahilan bakit kayo hindi nakarating sa SONA. Pwede bang malaman? Well, ako naman dyan, nakikita ko naman na my presence is neither required nor important. So, kung nandun ako, wala. Hindi lang naman ako ang wala doon. Every zona, marami naman talaga. Meron naman talaga mga senador na nag-absent. Hindi naman it's not a big deal. Alright. Hindi na big deal. Apo, at least Pwede malinaw. Apo. Matuloy naman yung suna. Wala tayong, hindi mo pwedeng, hindi matuloy ang suna ka, wala si Bato. Matutuloy yan, natapos. Natawa ko bigla doon kasi parang gusto mo sabihin na, wag muna natin ituloy, hintayin natin si Senator De La Rosa. Baka magbago isip. Napatawa ko doon, Senator. Anyway, total na, tumatawa ko ngayon pero isa-segue ko, wag niyo pong ikasasama ng loob Kanino po ba talaga kayo gigil na gigil? May napanood ako isang interview nyo, galit na galit kayo at parang pinipigil yung makapagmura dahil sa issue ng ICC at saka nababanggit ang pangalang dating Senador Antonio Trillanes. Senator De La Rosa. Wala. Yung tao na yan ay nagpupumilit lang yan maging significant. Sige lang, balita ng balita about ICC dahil may balak daw na tumakbong mayor ng Caloocan. Kaya gusto niya maging relevant na naman siya. Ay, yung issue na yan, bago pa ba yung issue na yan, na akusado daw ako, na 2016 pa, paulit-ulit na yung balita na yan, parang sirang plaka. 2016 pa. Hanggang ngayon, paulit-ulit ba? Para lang may mapag-usapan. Ilang bisis na nga sinabi natin, Pangulo, na hindi niya na-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines at hindi siya mag-cooperate. Tapos ito ngayon si Trillanes nagpupumilit na papabuhay ng issue kahit nawala na. Yun na. Nag-iingay. Okay. 2016 pa yan. Sige, pabalik-balik. Sabi niya, hintayin ninyo. Ngayong June, lalabas niya yung warrant nila ni Duterte at ni Bato. Ngayon, July na. Mag-uugo, Agosto na. Muna lang, no? Imaginin mo lang. Ipinasa mo pa sa akin. Kung inabutan ko yan sa academy, yung bata na yan, ewan ko lang. Upper class ka ba niya? Mas nauna ka ba sa kanya, Senator? Upper class ka niya? Malayo. 86 okay. ako, siya 95, malayo. Okay, alright. Medyo ililihis ko naman. Balik kang sesyon ng Senado, anong priority mo bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Tuloy pa rin po ba yung Fidelix investigation? Well, titingnan natin dyan, no? Kaya ang nagsabi na yung kampo ni Juan
nung hindi pa natin nakausap na magsabit na siya ng affidavit niya, yung si Kumar. So titingnan natin, pagbabasa natin yung affidavit niya. Sino At, Kumar po? Si James? Sino yung Kumar na nabanggit doon ni Juan? Nabanggit ng yung hindi naka-attend last time dahil sa hospital? Oh, dahil nagkasakit. James Kumar, Oh, oo, si James, James Kumar, yung oo. negosyante po. Oo. Aha. At ang pagtutukan natin ngayon, yung sabi ng majority leader sa akin is na kaya schedule daw yung deliberation, yung debates, yung interpellation doon sa ROTC bill. At- So medyo dyan tayo magpupokus ngayon, especially today, dahil yung nakikita talaga natin na napaka-importante yung panukalang batas na yan, lalong-lalo na itong tinamaan tayo ngayon na naman ng bagong typo, no? Apo. Yung disaster naman, hindi yan namimili ng Tama. edad, ng matanda, bata, babae, lalaki, o sino pa dyan. Lahat matay tinatamaan yan. Kaya dapat tayo lahat ay yung ating disaster preparedness ay enhanced through the ROTC program. Apo. So, yun nga, natin ngayon, mag-deliberate tayo. Alright. Isa pa pong naging kontrobersyal, gawa ng mismong si Senator Robin Padilla ang nag-suggest kay Majority Leader Senator Francis Tolentino na medyo kumalas ba? Tama ba yung term na lumiban muna sa PDP? And then after ng ilang araw, binawi niya. Anong meron, Senator De La Rosa, sa hanay na... Ano ba nangyayari? Meron po bang kumukulo o may namumuo bang whatever, Senator De La Rosa? Well, meron lang kami mga internal na mga pinag-uusapan, no? Apo. Dyan. Wala namang masamang kuhan dyan. Wala namang masamang there's no bad blood between the two of them, no? Yung presidente namin ng PDP na si Senator Robin Hood Padilla Apo. at saka si Senator Francis Tolentino dahil magpinsan yan eh. Magpinsan yan, dalawa na yan. Para bang in-advise na lang una ni Senator Robin Hood Padilla si Sintol na magkuhan ka muna, laylo ka muna sa PDP para makakonsentrate ka sa As yung majority papel leader. as majority leader dahil nga napapansin ang aming presidente si Senator Robin Padilla na medyo hindi kami gaanong type ng Malacanang ngayon sa mga panahong ito. Malamig, parang malamig, ganun ba? Hindi kami masyado type ng Malacanang. So baka mamaya si Senator Tol na pinsan niya ay malagay sa gitna, no, na between the PDP at saka yung kanya pagiging majority leader na supposed to be dapat yung Apo. majority leader ay alam mo na supportive to all the legislative agenda ng Malacanang, ganon. So para hindi maipit, naawa siguro si Senator Robin kay Senator Tol na para hindi ka maipit, relax ka muna sa PDP kasi majority leader ka eh. Okay. Parang ganon ang advice. Apo. So, kayo po, yung nagdeklara ng kandidatura doon sa nakaraang activity ng PDP sa Cebu, solid pa rin po kayong apat? Wala pa rin problema? Yes, andyan pa rin. Andyan kami. Andyan Apo. lang kami. Alright. Andyan lang kami, oo. So, walang intriga, walang issue, ha? Senator, ha? Sige lang, kung meron man, malalaman rin ninyo. Alright. Hintayin lang natin in the coming days. Hintayin natin in the coming days. Total tayong dalawa lang naman ang nag-uusap, Senator De La Rosa. Baka pwede mo nang ibulong. Wala no, so far so good naman kami. No, whatever kung anong tatahaking landas. Alright. Anong tatahaking landas nung ibang kasamahan namin. We're Opo. very supportive dahil Opo. nga naintindihan naman natin sila. Alright. That's how politics go in Alright. the Philippines, di ba? Apo. Nasa inyong pagkakataon, Senator De La Rosa, baka may nakalimutan ako itanong. May gusto kong karagdagang ibigay na mensahe. Go ahead po. Well, dyan, no, yun lang, ating mga kababayan, umuulan na naman ngayon. Sana palagi handa tayo sa lahat ng disaster. Ingat po tayo at sana dasal tayo na hindi na maulit yung sobrang pagbaha. Apo. Yun lang at handa tayo palagi
Opo. Handa tayo palagi. Yun lang ang advice ko sa ating Okay. mga kababayan dyan. Apo. Thank you dyan, thank you. Senator De La Rosa, bukas po ang himpilang nito at ang programang ito for update at alam niyo naman po ang personal number ko ha, para kung sakali. Yes, Jan. Unahin mo na ako. Jan. Oo. Text kita dyan. Okay. Thank you sir, Ingat. Good morning, good morning. Good morning, Jan. Good morning. Alright, yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan. Ang suki na po ng himpilang ito, Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. O sa mga Marites, Maricon, Marlon, o yan ha, direct from the horse's mouth, ika nga. Hinay-hinay lang naman daw, mungkahi lang naman, at huwag nyo nang intrigahin yung naging pahayag nang magpinsan pala ha. Ngayon ko lang nalaman ha, sorry ha, thank you Senator De La Rosa ha. Ngayon ko lang nalaman na magpinsan pala si Senator Robin Padilla at Senator o Majority Leader Francis Tolentino. Huwag na kayong mangulit ha, dahil pag may update malalaman at malalaman nyo naman mula kay Senator De La Rosa. Pasada Balita. Samantala, tumambad ang tambak-tambak na basura sa mga kalsada matapos humupa ang baha kasunod ng panalasa ng bagyong Karina at Habagat. Sa Caliraya Street, Tatalon, Quezon City, hirap nang makadaan ang ilang sasakyan dahil sa sangkaterbang mga basurang nakatambak. Panawagan naman ang mga residente sa nasabing lungsod na matugunan sa lalong madaling panahon ang mga basura dahil makakaapekto ito, lalo na sa mga estudyante. Tugon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, patuloy ang clearing operations ng Engineering Department at Department of Sanitation ng lungsod. Hindi pa lang anya nahahakot ang tambak ng basura dahil sa dami o volume nito. Pasada Balita. Isinulong ng liderato ng Kamara ang paglalatag ng modernong flood management master plan sa Metro Manila matapos ang naranasang malawakang pagbahang dulot ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Paliwanag ni House Speaker Martin Romualdez na bagamat may mga flood control master plan na nakalatag, kailangan na lamang itong sundin at i-update at ipatubad. Pahayag pa ng leader ng Kamara kasabay ng kanyang pamamahagi ng relief goods sa mga biktima ng bagyo sa San Juan City. Dapat anyang isama sa bagong pagpaplano ang pagsasaalang-alang ng relokasyon ng mga nakatira sa mga mababang lugar at mga lugar na madalas bahain at ikonsidera ang epekto ng pagbabago ng klima sa tindi ng mga bagyo at pagbaha. Pasada Balita. Pinangangambahan naman ng isang senador na maulit ang malalang pagbama sa Metro Manila at iba pang lugar matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ayon kay Senator Amy Marcos, nagsisimula pa lang pumasok ang mga bagyo sa bansa at hindi pa rin nagsisimula ang epekto ng La Nina phenomenon. Para anya maiwasan ang kinatatakutan, umapela ang senador sa publiko na tigilan na ang pagtatapon ng mga basura na isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha sa NCR. Giit pa ng senador na bulunan ng sandamakmak na basura ang mga estero, kanal at drainage system kaya't maraming lugar ang nalubog sa halos lampas taong baha. Pasada Balita. Oras natin! 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa detalye pa ng ibang headlines, sa latest ng Filipino Mirror, suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang pagbabawal sa operasyon ng lahat ng mga pogo sa bansa. Sa pinakahuling tugon ng Masa Survey, 83% ng mga Pilipino ang sumang-ayon sa pogo ban, 12% ang hindi, habang 5% naman ang tumangging sumagot dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa issue. Naitala sa Balance Luzon ang pinakamalaking agreement rating na 90% habang pinakamalaki naman ang disagreement rating sa National Capital Region na may 20%. Lumabas din sa survey na handang suportahan ng 85% ng mga Pilipino ang mga kandidatong nagsulong sa pagbabawal ng mga pogo habang 12% ang boboto sa mga kandidatong tutol sa pogo ban. Pasada Balita. Pasado na ngayong araw ang isasagawa kontrasona ng minorya sa Senado.
Ito naman ang kinumpirma mismo ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Ayon sa Minority Leader, kabilang sa kanyang kukwestiyonin ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na employment figures at poverty incidence sa ikatlong sona nito noong nakalipas na Lunes. Yung employment figures na 96% na ata ang na-report ng Presidente, tsaka yung underemployment figures, meron din tayong katanungan dyan. Saan ba niya nakukuha yung mga figure niya na yan? At tsaka ano ba ang tanong? Kasi sinisurvey ang tao dyan. Ano pa tinatanong niyo doon sa sinisurvey ninyo? Ikaw ba, sa loob ng isang taon, ikaw ba ay nakapagtrabaho ng isang oras? Pati yung sagot, baka naman ang sagot ng tao, oo, isang oras sa loob ng isang taon. Hindi kaya 96% yan, hindi ba? Iginit pa ni Senator Pimentel na dapat na makatotohanang tanong ang maging basihan sa pagkuha ng survey, partikular sa poverty incidence. What I'm saying is that tayo rin naman ay nakiki-interact sa tao eh. Nakikita natin sa dami ng humihingi ng tulong eh. May magkasakit lang sa isang pamilya at ano na sila eh, dapa na sila eh. Oh, so yung pagse-survey ba natin, yung tinatanong ba natin na ba naging basihan ng ating poverty incidence rate, makatotohanang tanong ba yun? O baka naman detached sa reality yun, baka hindi yun ang tamang tanong. Kaya ang mga figure report mo sa taong bayan, hindi tamang figure. Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ako medyo agree ako dito sa sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kasi baka nga naman hindi malinaw yung katanungan. Ako personally in the first place umabot na ako sa edad kong ito, hindi pa po ako natsyambahang ma-interview o matanong man doon sa sinasabi nilang face-to-face interview. Saan niyo po ba ginagawa yan? Tanong ko lang, saan niyo po ginagawa? Kasi yung pamilya namin, yung angka namin, wala pang nakapagkwento sa amin Sa akin yung sa tinagal-tagal namin nagkikita at sa tinagal-tagal namin naging tao sa bansang ito, wala pa yatang na-interview maski sa amin. Tungkol sa survey na yan. Ano ba yung survey na yan? Face-to-face interviews. Okay. Pasada Balita. Samantala, mahigit 5 milyong botante sa bansa ang wala na sa opisyal na listahan ang hindi maaaring makaboto para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections, mahigit 5 milyon na ang na-deactivate ng poll body ang rehistradong botante habang halos 3,000 o 300,000 rin ang tinanggal sa listahan ng COMELEC. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na lahat ng na-deactivate ay hindi nakaboto sa huling 2 halalan. Gayunman, maaari pa niyang magsumite ng application for reactivation ang para sa muling pagpaparehistro. Pasada Balita. Samantala, nagsampa na ng reklamo ang pamilya ni dating Senate President Hil Puyat laban sa ad agency kaugnay sa pagpapalit ng street sign na Hil Tulog mula sa dating Hil Puyat. Agree ako dito Agree ako dito. Nabatid ang pagpapalit ng street sign ay isang ad campaign ng food supplement para sa maayos na tulog. Ayon sa anak ng dating Senate President na si Victor Puyat, isang malaking insulto ito para sa kanilang pamilya. Sa Facebook post naman ng apo nito, kawalan ng respeto ang pagyurak sa pangalan ng kanyang lolo para lamang makabenta ng produkto. Kasunod nito, pinabaklas na ng pamahalang lungsod ng Makati ang mga Hil Tulog Street sign kasabay ng paghingi ng pangumanhin sa pamilya Hil Puyat dahil hindi anya umabot sa kanyang mesa ayon sa mayor ang request for permit ng nasabing advertising campaign. Pasada Balita. Alam niyo po para sa akin kasi parang publicity stunt ito pero kumbaga lumagpas na sa linya no? Ako kaisa po ako sa reklamong ito ng pamilya Puyat. Hindi ko po sila kamag-anak, hindi ko po sila kaano-ano, pero bilang respeto po sa isa sa mga naging leader ng ating bansa, dapat naman ibigay kung saan yung respeto, di po ba? At pangalawa, etong mga nasa ad campaign na ito,
Napakahusay ng ginawa nyo, ha? Napakahusay. Kasi nag-ano kayo eh. Nag-trending kayo tsaka nag-viral kayo sa sa social media. Kaya lang alam nyo ang katapat-dapat dito. Suspensyon at matinding parusa. Dahil sabi nga nung apo, matinding pagyurak sa kanilang pangalan. At kawalan ng respeto ang ginawa ninyong publicity stunt. Pasada Balita! At sa isa pa nating headline, sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang pagkuha ng langis mula sa lumubog na tanker sa Manila Bay dahil sa takot na lumawak ang pinsala nito matapos umabot na ang tagas ng langis sa Pampanga. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Armando Balilo, ipinagpaliban muna ang pagsipsip sa 1.4 million liters na kargang langis ng barko upang matapalan ang siyam na tubo na may tagas. Sa ngayon anya, umabot na ang langis sa baybayin ng Hagonoy, Bulacan na may layong 40 kilometro hilagang kanluran ng Maynila. Samantala, kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard na isa pang barkong may kargang diesel ang lumubog sa Mariveles, Bataan. Nabatid na sinimula na rin ang operasyon sa MTKR Jason Bradley upang matukoy ang tunay na sitwasyon ng panibagong lumubog na barko. Pasada Balita! Samantala, Estados Unidos at UN nag-alok ng tulong sa pagtugon sa Bataan oil spill. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglatag na ng alok kapwa ang Estados Unidos at United Nations para makatulong sa pagtugon hinggil sa naganap na oil spill sa Limay, Bataan. Itong iniulat ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng paglubog nitong nakarampag yung Karina ng MV Terranova. Sa report na inilahad ni Secretary Luisaga kay PBBM, sinabi nitong ang alok ay sa pamamagitan daw ng paggamit ng kasanayan nito na may kinalaman sa NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards, gayon din sa environmental protection. Sa ngayon, sinabi ni Loizaga na anticipatory action pa lamang ang kanilang ginagawa habang mahigpit ang ginagawang pagbabantay din sa ibang rehiyon sa gitna ng pagbabago ng trajectory ng oil spill. Ito ay ang Region 3 Calabarzon at National Capital Region. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa hindi lang may totong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, welcome kay Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China para sa rotational and resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ulat ng Department of Foreign Affairs na naging mapayapa ang pinakahuling ROREM mission sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nanindigan si Senator Tolentino na nais niyang mabasa ang 2 pahinang kasunduan upang matiyak kung ano ang pasikot-sikot ng nilalaman nito. Gusto ko mabasa yung agreement eh. Gusto ko makita yung 2 pages. 1 page sa Philippines, 1 page sa China. Nag-exchange yun eh. So hindi dapat ilihim yun. Kaya naman nating basahin ang nilalaman nun. At dapat malaman din ng sambayanan kung ano yung nilalaman nun. Kung meron bang na-compromise ba tayo? Tayo ba lumuhod na para lagdaan yun? Binigay na ba natin ang ilan nating karapatan na makakabawa sa ating soberenya at dignidad bilang isang bansa? Yan po ang tinig ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, mariing pinabulaanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang impormasyon na kumakalat sa SOCMED kaugnay sa pagbabawal kumain ng isda matapos magtapo ng isang medical waste sa dagat. Sa isang social media post, tinawag na false information ng BIFAR ang aligasyon na may nagtapo ng isang tube mula sa ospital na may kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Paalala ng BIFAR sa publiko na maging maingat sa mga impormasyon na nababasa online at i-verify muna kung saan nagmula ang mga nababasa bago i-share sa social media. Pasada Balita! Nilinaw naman ng Department of Health na wala pang gamot sa sakit na dengue. Ito'y sa kabila ng pagsirit ng kaso ng dengue sa mahigit 70,000
hanggang noong Hunyo at sa inaasahang pagtaas pa nito ngayong panahon ng tag-ulan. Sa panayan ng DWIZ, binigyang diin ni Health Assistant Secretary at spokesman Albert Domingo na walang pinipiling edad ang nasabing sakit. Bukod dito, iginit ni Asek Domingo na kahit ang malinis na tubig, pinamumugaran pa rin ng mga lamok. It's safe to say na kahit anong edad natatamaan ng dengue, nakikita lang natin na mas marami ang mga kaso sa mga mas bata at sa mga mas matanda. Kasi sila yung karaniwang hindi kayang lumaban yung katawan. Ang dengue ho kasi ay isang virus. Wala ho tayong gamot dito no, na diretsa. Ang ginagamot natin ay yung mga simptomas. So siguro dagdag ko na rin yung mga nababalibalita na tawa-tawa, yung dahon ng papaya, ang pinakahuling version, yung labuyo. Yun daw ay gamot sa dengue. Hindi ho siya gamot sa dengue. Pinaalalahanan din ni Asek Domingo ang publiko na huwag itapon sa mga kanal ang tubig na may kitikiti dahil nabubuhay ito sa kahit anong anyo ng tubig. Huwag niyong basta-basta itapon siguro sa mga kanal kasi parang magpupunta lang sila sa tubig, nalilipat lang sila ng bahay para naging housing tayo ng mga kitikite. Itapon natin siya sa lupa kung saan ang tubig ay i-absorb ng lupa at may iwan doon, maiirehan yung kitikite. Yan po ang tinig ni Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Oy, oras! 13:30 minuto na lamang, 8 o'clock AM na. Pasada Balita! Sa iba pang detalye ng ating mga balita, tila naging questionable para sa isang senador ang iniulat na flood control project si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA kasunod ng naranasang malawakang pagbaha sa ilang lugar dulot ng hanging habagat at bagyong Karina. Binigyan din ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mahalagang maitanong ang nasabing issue sa Pangulo at mga ahensyang responsable hinggil dito, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Dagdag pa ng Minority Leader, maraming dapat na ipaliwanag ang DPWH kaugnay sa nangyaring malawakang pagbaha. Ayon pa kay Senator Pimentel, ibinulong sa kanya ni Senator Joel Villanueva noong SONA na mahigit 1 bilyong piso kada araw. Kada araw ito? O kada buwan o kada taon? Ang budget para sa flood control projects na nakatuon sa highly populated areas, ngunit marami pa rin lugar ang nalubog sa baha, partikular na ang Metro Manila. Pasada Balita! Ako medyo may mga naririnig po tayo sa iba't ibang mga sources na mukhang may agenda dito sa flood control projects na ito Na sana mali ako pakicorrect nyo po ako at saka yung para maabisuhan naman natin yung ilang mga nagko-comment na sinasabing mukhang napapansin nila na may nananadya dito sa issue ng pagbaha dahil binabanggit ng ilan na kung tuluyan na raw pong mawawala ang problema sa baha, mawawala na sila ng pondo. Tama po ba yun? Kuya Joel, narinig mo na ba yun? Ha? Yung sinasabi nila na tipong pagka naging perfect or 100% cleared na sa baha, ang bansa, wala na silang budget. Saan ngayon sila kukuha ng budget? Diba? At may isasantabi yung bilyong-bilyong pisong flood control project dito sa bansa. Hindi lamang po dito. Mayroon din mga nagsasabi na sa iba pang mga proyekto ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, mukhang merong ilan o ilang mga opisyal dyan or kawani ang tila may ginagawang hocus-pocus para sa halip na maging 100% at maayos ang proyekto, mukhang nagiging malabnaw. Pasada Balita! Ay! Sports update na! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Natanggal si Sam Catantan sa round of 32 nang tinalo siya ni world number 2 Ariana Irigo ng Italy 15-12 sa women's individual foil ng 2024 Paris Olympics sa Grand Palace. Binigay ni Catantan lahat ng kanyang makakaya laban kay Irigo. Ang number 1 seed nitong Olympics, si Sam ay number 266 sa mundo.
ito ang unang salang ng Pilipinas sa Olympic fencing sa mahigit 30 taon. Si Walter Torres, ngayong commissioner sa Philippine Sports Commission, ang huling Pilipino na naglaro sa Olympics noong 1992 Barcelona Games. Sa earlier rounds, nanalo si Katantan sa round of 64 laban kay Mariana Pistoia ng Brazil, 15-13. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue ang filing o pagsusumite at pagbabayad ng ilang dues sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumage Jr., bibigyan nila ng hanggang July 31 ang mga nagbabayad ng buwis bilang pagkonsidera sa hirap na dinanas ng mga ito mula sa bagyo. Kabilang sa mga dues ang quarterly summary, list ng mga benta, pagbili, pag-import ng isang value-added tax na nakarehistrong taxpayer, non-electronic filing at payment system filers, mga benta ng bawat partikular na brand ng alak at tobacco. Pinalawig din ang deadline para sa e-filing, filing at e-payment ng BIR quarterly VAT returns. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Siyam katao ang patay sa nangyaring siksikan o sobrang siksikan sa isang music concert sa Congo. Ayon kay Kinshasa Governor Daniel Bomba, 30,000 individual ang dumalo sa concert ng gospel singer at pastor na si Mike Kalambay. Batay sa inisyal na investigasyon, labis na nagsiksikan ng mga tao kung saan hindi pa nakahinga ang iba. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Pasada Balita. Sa ating good news, pinarangalan ng Israeli President Isaac Herzog ang Filipina caregiver na si Camille Jesalva matapos na matapang nitong iligtas ang 95 anyos mula sa militanteng grupong Hamas noong October 7, 2023. Ayon sa Embahada ng Israel, isa sa mga survivor ang Pinay caregiver na si Camille, kung saan ililigtas nito ang kanyang amo sa grupong Hamas sa pamamagitan ng matapang na pag-aalok ng pera kapalit ng kanilang kaligtasan. Pasada Balita. At sumainyo ang Monday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng AM. You know, woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 AM.